Kabokshot, welcome muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So as you can see po, may bago po tayo makakakwentuhan sa araw na ito. So mapalad po tayo at natagpuan po natin ngayon si Sister. Sister, magpakilala ka muna sa ating mga kabokchat. Hello po mga kabokchat. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Sister Jessica C. Bueno, MCST. At sa kasalukuyan, ako po ay naka-assign sa Diocese of San Pablo. Sister, taga saan ka po? Ako po ay tubong taga Cabulusan, Paquin, Laguna. Taga Laguna rin po. Wala, Sister. Malapit-lapit lang po, ano? Opo. Ngayon, Sister, na-invite ka namin para ikaw ay mag-share ng iyong vocation story sa ating mga kabokchat. Okay. So, yung aking pong vocation story is medyo mahaba yung paglalakbay dahil naramdaman ko siya when I was 16 and nakilala ko ang MCST through Sister Lourdes Gonzales. Kasi po ay ang mga nanay ko noon ay member sila ng Family and Life. So, si Sister Lourdes po ay masipag, nakaabot doon sa aming barangay at lagi siyang nabisita. So, at first ay attracted ako sa habit and then, syempre, nabaitan ako doon sa madre kasi lagi siya may dalang chocolate sa akin. And then, when I was 16, isa siya sa inilagay ko sa yung sa aking class prophecy na gusto kong maging madre. Pero, dahil nga yung coordinator noon na nirecruit ako ng isang katikista sa amin, yung presidente namin na magkatikista daw ako, mahiyain ako. Mahiyain po ako. Tapos, sabi niya, madali lang naman. Sabi ko, hindi po ako marunong magturo. Sabi niya, mag-undergo naman ng seminar. So on and so on, napapunta na din ako doon sa pagiging katikista. At the same time, sabi ng isang madre, nalaman niya na gusto kong mag-madre, sabi niya, hindi, mag-aral ka muna. So, pinagbigyan ko naman yon. Dumaan yung panahon na nag-college ako, second year college ay, alam mo na yung pinagdadaanan ng mga teenager, nawala sa akin yung parang gusto ko na mag-madre kasi nagka-boyfriend ko. Yan. Nagka-boyfriend ko ako. And then, sabi ko, nangarap ako ng isang pamilya na masaya, maraming anak, may simpleng buhay. And yet, ibinabalik pala talaga yun ng Diyos pag para dito ka talaga. Mahaba yung aking pinagdaanan. Pumasok po ako ay 33 years old. Late vocation po ako. Sabi ng iba, bakit daw kailan matanda na? Sabi ko si Peter nga, tagahawak pa ng susi. Hindi ko na hinangad yung tagahawak ng susi. Basta ako tinawag ako. Kasi yung bang, di ba sister, yung pakiramdam na actually hindi naman talaga ako. Sabi ko hindi na ako papasok kasi matanda na nga ako. I was 33. At sabi ng isang madre na may young catechist kami noon sa aming vicaria, nasamahan ko lang siyang mag-search in. And yet, after search in, ako yung binagabag. Parang ganun. Hello, sandali lang. Parang yung pakiramdam po ba ng sasagot ng boyfriend tomorrow na hindi ka na makatulog. Yung basta magulo yung puso ko na parang mayroong gusto, may hinahanap siya na may longingness na gusto kong sumagot. Sabi, basta ang dami pa nga akong kondisyon nun lahat yun umaayon. Sabi ko, ano ba yan? Una sabi ko, kapag ako ay pumasa kasi may requirements daw, medical. Pag may isang pumalya dito, hindi ako doon. Pati mata ko, 20/20 vision pa, 30 years old na ako. Yung bang ganon? Tapos sabi ko, wala akong mahal ng pamedical. Dinalhan ako ng madre ng pang-pamedical. So sabi ko, this is it na siguro. Ito na yung kalooban ng Diyos at saka nga, totoo yung in His time, in His perfect time, ay tatawagin ka niya. Napakahirap tumanggi. How about sister yung family mo? Sila naman kasi nga dahil sila ay member ng Family and Life at aware sila, nga ni Sister Lourdes Gonzales, sabi nila sa akin kung saan ako masaya.
At yung before nga na pumasok ako din naman po ay member ng choir. Active ako po sa mga member ng simbahan. Sa simbahan, sa parokya namin. Kaya sabi ng nanay at tatay ko, nung magsabi ako, ay ikaw, nung saan ka masaya. Ganun. Yun. Simula nang pumasok ako dito, sabi nga ng ibang madre po, pag kayo ay pumasok sa gate, huwag nyo nang iiwanan yung isang paasal sa labas. At yun po yung aking tinitingnan na pinaninindigan, kung ba may principle in life na ito yung ibinigay sa akin na buhay ng Diyos. Na kahit medyo, sabi nga, hindi naman madali ang magmadre, di ba, sister? Pero naandun ba yung hindi lang saya, kundi maligaya ka kapag nararamdaman mo lalo na yung grasya ng Diyos. Yung contentment and yung peacefulness inside. Oo. Yeah. Iba yung sabi na nga nila, sister, bakit parang wala kayong problema? Ang sagot ko na lang, yun lang ang akala nyo kasi ginaganto lang namin dinadala. Hindi namin ipinapasan, kundi ginaganyan lang namin yung problema namin. Dito lang namin nilalagay at bahala na ang Diyos doon. Meron ng mga nagko-comment, sister, sabi nga na, sister, parang ang saya-saya mo naman or parang ang saya-saya naman kasi di ba pa nag-interview yan, tumatawa lang tayo. Siyempre naman po, masaya naman talaga, sister, no? Kasi hindi naman, halimbawa, mayroon kang problema, ay iiyakan mo siya, di ba? Kahit na anong hirap, basta nandiyon yung joy inside, ay hindi mo yun ano ba yan, tawag dyan, hindi mo yun iindahin, no? Back to you, sister, ay yung, sabi nga ni St. Augustine, late I have loved thee. Kahit na anong edad tayo, ay talaga namang pag nagmahal at talaga namang ikaw ay tinawag ng Diyos, ay wala kang magagawa. And then yung first call talaga, kasi yung first call mo talaga na gusto mong magmadre, no? Tapos sinabi mo na, siya yung gumagawa ng paraan. Okay, first call, kasi initial call ang Diyos, di ba? Siya nag-initiate, unang tinawag ka. E di ngayon, kung medyo nalilihis na landas, katulad ng sinabi mo, ano mangyayari sa boyfriend mo pala? Ano siya, yung kumbaga, very honest naman ako. Kasi nga, ang sa akin, hindi naman iba yung kapalit-palit. Yung bagang, sabi ko ay iba yung pakiramdam na para ka ng, iba na kasi yung tinitibok ng puso mo. Tapos, naandun siya, yun, sinabi ko naman, and pumayag naman siya. Kaya, so we're friends. Actually, bago ako pumasok, pinakita pa niya sa akin, nagkaroon kami ng reunion ng batch namin. Pinakita niya sa akin yung picture ng anak niya. Ayan. Sabi ko, wow, ang ganda. May mga joke pa. Sana ikaw nga nanay niya. Nag-joke ako. Sabi ko, ay, loko-loko. Yung mga ganun ba? Pero, we're friends. We're friends. Hindi ko naman siya sa iba ipinagpalit. Yung bang ganun. So, ibig sabihin lang, ay hindi hindrance kung meron ka mang boyfriend or whatsoever na kung talagang tao sa puso mo yung pagpasok, mag-call, kahit sino pa yan, di ba, naiiwan natin. Oo. Una nga, sabi ko noon, parang hindi ko kayang iwan yung nanay at tatay ko kasi I promise na gusto ko sana ako yung mag-alaga. Pero nagkaroon ako ng assurance sa Diyos na ako ang bahala sa kanila. Kahit until now, si nanay ko ngayon ay may dinadamdam. Pero alam mo yun, nalulungkot ako, pero hindi ako nagwo-worry na ano na kaya ang mangyayari sa nanay ko. Kasi sa nangyari sa tatay ko, nang namatay siya ng birthday ni Mama Mary, na-assured ako na ang Diyos ay totoo sa pangako niya, gayon din ang mahal ng Birhen sa mga sumusunod sa Kanya. Di ba, after naman ng buhay na ito, saan ba tayo pupunta? Yes. Kaya sabi ko, ang mahalaga sa akin ngayon, maihanda ko yung nanay ko, kung halimbawa man, kasi maedad na sila. Pero hindi ako nababagabag na, ngayon nga, nagkakaroon ng, sabi ng kapatid ko ay, mababa na yung dosage ng gamot. So, ibig sabihin, there is something na nangyayari. Kaya, I totally trust in God na yun yung nagpapalakas sa akin. Sabi ko, maging tapat lang ako sa Kanya, alam ko magiging, at lalo't higit na ang Diyos ay tapat sa akin. Totoo po. So, paano ba yung mga kabokshot? Meron naman kayong bagong napulot na kwento at aral sa vocation story ni Sister Jessica. Sister, baka meron kang gustong i-advise or sabihin sa ating mga manonood and aspirant na nanonood? Para po sa mga aspirant at nagnanais na sumunod at tahakin ang landas na tulad ng tinatahak namin ngayon,
hindi madali. Pero, pagkalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. At the same time, ganun din naman sa labas. Pero dito, mahirap pero kami ay maligaya. Okay? At para sa, pwede mag-shout out. Yes, sister. Yan po talagang, Okay, shout out po sa aking mga kabatch, sa aking kabatch sa Sister Milanias, at kay Sister Maria Bilen. Hello! At ganun din po kay Sister Hyraline na nasa Nigeria. Hi sa inyo, kay Sister Shane. At sa lahat po ng mga madre na nasa mission ngayon. Paano yung nasa mission apostolate mo, Sister? Baka sinunod ka. Para po sa aking mga kasama sa mission, sa apostolate, especially sa Diocese of San Pablo, ang aking director si Father Elden Kabuhat. Yan. Si Father, sila, ang dami naman. Si Father Nino Formilosa, si Father Jesse Samushera, si Father Ariel Cardino, at si Father Rico de Vera. Yun po. Shout out po sa inyo. Hi po. Sige, sister. Shout out ko rin yung isang grade 10 St. Joseph section sa St. John Bosco College of Tayabas. Kasi, sister, nung nakaraang episode ay binati ko yung kabilang section. Ay, shout out po pala sa mga West Palalen National High School. Ayan, Thank sa mga you tinuturoan very na much, sister. especially sa principal nila, si Ma'am Grace Cavite. Thank you! So, isa-shoutout ko po ang mga grade 10 St. Joseph sa St. John Bosco College. Sila po, para ako nag-a-attendance naman nila. sila Kiefer Miguel, Car Simon, and si Ima, Albert, Dane, Leonard, Bu, JV, Cyrus, Mark, Gabriel, Chris Wayne, John Gabriel, Mark Troy, and Juice. Boys pa lang po yun. Para po sa girls, si Hera, si Mika, si Ariana, Cherry Lou, Love Print, Jody Marie, Rian, Rufa, Marian, Emerald, and Chelsea. Yan po, mga grade 10 St. Joseph. Baka kasi masingil din ako at grade 10 bambo lang yung binati ko. Siyempre, pantay-pantay kayo. Sa mga susunod naman po yung iba, okay? Kasi para lang ako nag-check na attendance. At saka po, para po sa mga nagre-request, aming mga ibang madre, naka-line up po sila. Kasi sister, may mga nagre-request sa comment natin kung gusto nilang makita si sister ganito, sister ganyan, yon. Huwag po kayo mag-alala, pinagsusumikapan po namin silang makontak or makausap. Pero yung mga sabi ko nga po, yung mga nandito lang po sa malalapit, ay for sure po, naka-line up na po sila. And doon po sa nagre-request ng aking vocation story, my God. Oo nga naman, sister. Opo. Diba? Yes, don't worry po. Sabi ko nga po, baka po sa episode 100. Kasi pang 93 episode na po. Malapit na. And then it is 94 episode na. Episode 94 na po ito. Konting days na lang po. 6 na lang. Yeah, it's either episode 100 po or medyo late ng konti. Basta I promise po, basta umabot po ng 100. And basta umabot din po ng maraming views. Maraming views ang ating programa. Anyway, marami talaga, sister. No, marami talagang views. And marami kasi taga-subaybay din ako eh. Diba? Maraming salamat po sa mga sumusuporta at sumusubaybay na walang sawa po sa ating programa. Makakaasa po kayo sa mga nire-request ninyo ay pagsumikapan po namin na ibigay po yon sa inyo. Di ba, sister? Yes. Yes. So, marami po kayong aabangan at maririnig pang istorya. Dito lang po sa ating programang My Vocation is Love. #. Ang aking awit ay pag-ibig.